Okay, so good evening everyone. So ngayon po ipagpapatuloy natin ang pagtalakay sa paglakas ng Europa. So noong nakaraan nabanggit po natin sa ating talakayan ang tungkol sa pag-aaral sa bourgeoisie, mercantilismo at national monarchy. So ngayon dadako na tayo sa ikalawang bahagi ng ating aralin. At kasama dito ang patungkol sa Renaissance. So ang Renaissance ay isang salitang Pranses na ang ibig sabihin ay rebirth or revival o muling pagsilang, muling pag-usbong at muling pagkabuhay. Ang Renaissance ay tumutukoy sa panahon ng kasaysayan mula 1350 hanggang 1600 AD na ang pangunahing katangian ay ang muling pagpukaw ng interes sa mga classical na kultura ng Greece at Rome. Sa mga panahon na ito, merong mga umusbong na mga bagong tao, mga pilosopo na nagbigay ng kanilang mga talento at skills para sa improvement or pag-unlad ng kasanayan. Dahil sa pag-unlad sa agrikultura, bunga ng mga pagbabago sa kagamitan at pamamaraan sa pagtatanim, umunlad ang produksyon sa Europe noong Middle Ages. Dahil dito, lumaki ang populasyon at dumami ng pangangailangan ang mga mamamayan na natutugunan naman ng maunlad na kalakalan. Noong ika-11 hanggang ika-12 na siglo, umunlad ang mga ito bilang sentro pangkalakalan sa pagitan ng Asya at Europa. Ilan sa mga lungsod, estadong umusbong ay ang Milan, Florence, Venice, Mantua, Ferrara, Padua, Bologna at Genoa. Sa katunayan, kung nangangailangan pa nga ng pera, ang papa, hari o Panginoong may lupa, nangihiram sila sa mga mangangalakal at banker ng mga lungsod-estado na ito. So, ganoon na lamang yung paglakas ng mga bankero sa mga panahon na to. So, ngayon po, dako na tayo sa mahalagang bahagi. Ano nga ba yung mga ambag ng Renaissance sa iba't ibang larangan? So, magsimula tayo sa larangan ng arts or sining at panitikan. Nandyan si Francesco Petrarch na sinasabing ama ng humanismo, no, patungkol sa tao ang mga nagawang panitikan, no, ni Francesco Petrarch. Si Giovanni Boccaccio de Camaron, ang ginawa naman niya ang 100 koleksyon ng mga nakakatawang salaysay. So more on comedy, no, comedic essays. Si William Shakespeare naman ang sinasabi ang makata ng mga makata dahil sa husay niya sa paggawa ng mga salaysay at mga tula. Kasama rin si Desiderius Erasmus ang sinasabing prinsipe ng mga humanista. So take note, si Francesco Petrarch ang ama ng humanismo, samantalang si Desiderius Erasmus naman ang prinsipe ng mga humanista. Si Niccolo Machiavelli ang may akda ng The Prince. Si Miguel de Cervantes naman ang may akda ng nobelang Don Quixote de la Mancha. Sa larangan naman ng pagpipinta at eskultura, nandito ang tatlong taong ito. Si Michelangelo Buonarroti, ang unang obra maestra na gumawa ng estatwa ni David. So, ito yung David, yung nakita niyo sa larawan, yan po yung sasabing merong perfectong katawan. Pero siyempre, depende pa rin to sa ating opinion. Si Leonardo da Vinci naman, no, kilalang kilala ito, isang pintor, arkitekto, eskultor, engineer, inventor, scientist, musikero at philosopher. Marami siyang mga talento. Ang pinakasikat, o dalawa sa mga sikat, ay ang The Last Supper at itong obra niyang Mona Lisa. Si Raffaello Santi or Sanzio da Urbano ang kilala bilang ganap na pintor o perpektong pintor na I think kung yung maalala nagawa niya yung sa Sistine Chapel at itong La Belle Jardiniere noong 1507. Patungkol naman sa science or siyensa, nandyan si Nicholas Copernicus. Si Nicholas Copernicus ang naglahad ng teoryang heliocentric kung saan ang pag-ikot ng daigdig ay sa axis nito, kasabay ng ibang planeta at umiikot din ito sa paligid ng araw. Kaya siya heliocentric dahil isa bilang helio ay araw, centric ay yung pag-ikot. So,
Tulad ng ibang mga planeta, ang Earth ay umiikot sa araw. Si Galileo Galilei naman ay isang astronomo at matematiko. Malaki ang kanyang naitulong ng kanyang naimbentong teleskopyo or telescope para mapatotohanan ang teorya ni Copernicus or teoryang Copernican. No, at dahil nga sa obserbasyon ng ginawang imbento ni Galilei, nalaman nilang tama nga na ang Earth at ibang planeta ay umiikot sa araw. Si Sir Isaac Newton naman, mas kilala siya bilang yung tao sa likod ng gravity, ang higante ng siyentipikong Renaissance. Sang-ayon sa kanyang batas ng universal gravitation, ang bawat planeta ay may kanya-kanyang lakas ng gravitasyon at siyang dahilan kung bakit nasa wastong lugar ang kanilang pag-inog or pag-ikot. Ipinaliliwanag niya na ang gravitasyong ito ang dahilan kung bakit bumabalik sa lupa ang isang bagay na inihagis pataas. Kung yung maaalala or mauulanigan sa inyong utak, no, yung kwento na nakaigalang si Isaac Newton tapos nahulugan siya ng apple, siya yun. Okay? Ngayon po, dadako na tayo sa isang pang bahagi ng sinasabi kasunod ng Renaissance. Pero ito naman, I think, bahagi pa rin siya ng Renaissance. Itong tinatawag nating reformasyon. Isang kilusang tinatawag na reformasyon ang nagbunsod ng malaking pagbabago ng tao tungkol sa religion at naglayon na baguhin ang pamamalakad ng simbahan. Ito ang dahilan ng simula ng paghihiwalay ng mga Protestante sa simbahang Katoliko Romano, kung saan sinimulan nila ang pagbabago sa sariling relihiyon na hindi binabago ang kanilang doktrina. So kung yung maalala na unang maghiwalay o humiwalay ang Greek Orthodox sa simbahang Katoliko Romano. Ang kasunod na paghiwalay naman sa simbahang Katolikong Romano ay ang reformasyon. Paano nga ba nangyari ito? Magsimula tayo sa pagkakapanganak ni Martin Luther. So siya ay ipinanganak sa Germany. Si Hans Luther ang kanyang ama na isang magsasaka na naging menero ng tanso, habang kanyang magulang naman na nanay ay si Margaret Linderman. At mula siya sa pamilyang kabilang sa mga gitnang uri o yung mga bourgeoisie. Si Martin Luther ay isang monkheng Agustinian. Sabihin nun, bahagi siya ng simbahang Katoliko at naging profesor sa teolohiya or theology sa Universidad ng Wittenberg, na nabagabag at nagsimulang magduda nung makabasa siya ng mga bagay-bagay. Nabasa niya ang kaibahan ng katuturan ng simbahan at sa katuruan ng Biblia tungkol sa kaligtasan. Sabi sa Romans 1:17, ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at naging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya rin. Ang pag-aalinlangan dito ni Martin Luther sa bias at kapangyarihan ng mga relikya ay kanyang napatunayan sa pagdalaw niya sa Rome noong 1517. So, nagkaroon siya ng pagdududa sa mga relics. Pero ang nagpasikilap talaga sa galit ni Luther ay ang kasuklam-suklam na ginagawa ng simbahan dati. At iyon ang pagbebenta ng indulhensya. Ano ba yung indulhensya na to? Ito isang maliit lang na papel, kapirasong papel, na nagsasaad at nagpapalabas na ang grasya ng Panginoon ay maaring ipagbili o bilhin para sa kapatawaran at kaligtasan ng tao. Sa mas madaling sabi, ang nangyayari dito, yung indulhensya, kumbaga, bibigyan ka ng indulhensya kung ikaw ay magabayad sa simbahan. Papatawarin ka sa kasalanan kung ikaw ay magabayad sa simbahan. Which is, sa mga panahon nito, simbahang Katoliko ay ginagawa. Take note, ginagawa dati, hindi sa kasalukuyan. Ang hindi pagsang-ayon dito ni Martin Luther sa patakaran ng simbahan tungkol sa paggamit ng indulhensya ang nagtulak sa kanya para ipaskil or i-post sa pintuan ng simbahan noong 31st of October 1517 ang 75 proposition or 95 theses. So yun yung pag-post niya dun sa harap ng simbahan. At dahil dito naging kilala ng iba't ibang bayan sa Germany or Aleman si Luther. Nagbigay ang mga sumusuportang estado at bayang Aleman na isang protestasyon, kumbaga may mga nagprotesta, na siyang pinagsimulan ng salitang protestante noong 1529. Sila ay
sila ay mga sumasalungat sa mamayang Katoliko at sa emperador ng banal na imperyong Romano. So naging against sila dun sa Catholic Church. Tinapos ni Charles the 5 or Charles the 5th sa pamamagitan ng paglagda sa kapayapaang Augsburg noong 1555 ang ilang taong alitan or parang away, gulo ng Protestante at Katoliko Romano. So at some point natapos din naman. Nahumantong sa digmaan. Nasasaad sa kasunduan na kilalanin ng mga hari o namumuno ang malayang pagtigil or pagpili ng relihiyon ang kanilang sasakupan. So yun yung nangyari. So ito yung Peace of Augsburg kung saan yun yan nagkaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng sulatan, no, na maaari nang bumili ang mga tao ng kanilang nais na relihiyon. Pero syempre, kung meron tayong reformasyon, meron pa rin mga miyembro ng simbahang Katoliko na kumontra, no? At ito ay nangyari habang nangyayari din yung reformasyon. Nagsikap ang mga pinunong Katoliko na maituwid ang mga maling pamamaraan ng simbahan bago nagsimula ang reformasyong Protestante. So nagkaroon na ng certain changes, no, na nais na lang ibalik kung ano nga ba yung mali na nagagawa nila. So si Papa Gregory VII, na lalong kilala sa una niyang pangalan ng Hildebrand, ang nagpasimuno ng 3 pagbabago sa simbahan. So meron ding action agad, no, na baguhin kung ano man yung nangyayari sa simbahan. Una, ang pagbawal sa mga pare na mag-asawa para malayo sa suliranin ng pamilya at nang mailaan ang buong sarili sa paglilingkod sa Diyos. So pinagbawal yun kasi maaaring ibang mga may asawa dati ay pwedeng maging pare. So pinagbawalan yun. Pangalawa, ang pag-alis ng simony or simony, kung ano mong basa dito, ang pagbili sa mga opisina sa simbahan. Halimbawa, gusto mo maging miyembro ng simbahan, pwede mong bilhin yun. So yun po ang tinanggal ni Papa Gregory VII. Ano pa? Pagbabawal sa pagtanggap ng mga tauhan ng pagkatalaga sa anumang tungkulin sa simbahan sa kamay ng isang hari o pinuno. Ano pa? So yan po. Isang malakas na kilusan ang sinimula ng mga tapat na Katoliko para paunlarin ang simbahan upang harapin ang mga hamon ng Protestantismo. So nandyan po ang kilusan ng Catholic Reformation or Counter-Reformation na isinagawa ng Konseho ng Trent or Council of Trent, Inquisition o yung pag-question sa mga maaring maling gawin ng simbahan at ng mga samahan ng mga Jesuita or Society of Jesus. So ano nga ba yung kahalagahan ng Contra-Reformation? Malaki yung pagbabagong naganap sa simbahang Katoliko noong 14 hanggang 17 ng daang taon, kung saan maraming gawi at turo ng simbahan ang tinuligsa o nilabanan ng mga reformista, partikular na sa imoralidad at pagmamalabis ng simbahan. So, ang pangalan ni Martin Luther ay naging kilala sa mga panahon na ito. Sinasabi siya daw ang ama ng himagsikang Protestante. So, layunin nila na maging bukas ang simbahan sa mga pagbabago o reforma at hindi para sirain ang simbahang Katoliko. So, yan naman yung purpose ng Protestantism. So, ang nangyari din ay tinapatan ng Papa at ng mga kawayan ng simbahan ang mga reformista sa pamamagitan ng mga nabanggit ko kanina, yung Council of Trent, Inquisition at Society of Jesus, na ang goal ay pagbutihin palalo ang pananampalatayang Katoliko. So ito yung mga naging epekto, no? Nandiyan ang division, no? Mayroong divisyong panrelihiyon kung saan ang northern part ay ang mga Protestant, samantala yung southern part naman ay mga nanatiling Katoliko. Ano pa? Nagkaroon tayo ng iba't ibang sekta. So yun nga, nagsimula ni Martin Luther King, nagkaroon tayo ng sekta sa Protestante tulad ng Presbyterianism, Calvinism, Methodist, Lutheran, Anglican, and others. Ano pa? Siyempre, pinatigil ang masamang gawin ng simbahan dati. No? So, gumawa ng aksyon ang simbahang Katoliko hinggil sa mga suliraning panrelihiyon na kanilang hinarap para muling manumbalik ang dating tiwala ng mga tagasunod nito at pagbutihin pa ang pananampalatayang Katoliko. At syempre, meron pa rin mga digmaan, no? Meron mga leader na magkaiba ng ideya, kaya meron silang digmaan sa pamamagitan ng Katoliko at Protestante. So, halimbawa,
si Philip II of Spain na isang sagradong Katoliko, at si Elizabeth I of England naman na isang Protestant. So, yung pangalan ni Queen Elizabeth II, the First of England, mabanggit ulit mamaya. Ano pa? Siyempre, ang pagbabalik sa Biblia. So, ang panunumbalik ng katuroang espiritual sa Kristyanismo, ang paglaganap ng Biblia at ang doktrina ng kaligtasan base sa Biblia na nagasaad na ang kaligtasan ay makakamit sa pagtanggap at pagtitiwala kay Kristo at hindi sa pagsapi ng simbahan. So, kahit hindi ka naman miyembro ng grupo ng mga Katoliko sa simbahan na lagi-lagi naglilingkod, maaari ka pa rin maging isang Katoliko. So, konting extension lang, no, para malaman natin or karagdagang kaalaman, nandito ang kwento ng mga sawing asawa ni Henry VIII. At yung tungkol kay Bloody Mary, I think medyo curious kayo kung ano yung Bloody Mary, pero panoorin muna natin ang bahaging ito, no, ang mga sawing asawa ni Henry VIII. Di na bago pa ang pangalan ng hari na si Henry VIII sa kasaysayan. Ang haring kung magpalit ng asawa ay parang nagpapapalit-palit lang ng damit. Naghari sa Inglaterra ng 36 na taon matapos na hindi niya makuha ang gusto niya sa mga babaeng kanyang naging asawa. Ang ilan dito ay bitay pa niya, nagtayo pa ito ng bagong relihiyon upang makuha lamang ang gusto niya. Ito naman ay ang kwento ng mga sawing asawa ng haring si Henry VIII. Si Catherine ng Aragon. 4 na buwan pa lamang mula nang maging hari itong si Henry, kanya agad na pinakasalan ang prinsesa na si Catherine ng Aragon. Nang panahong iyon si Henry ay 17 taong gulang pa lamang. Ayon sa kasaysayan, obsesyon ng haring ito na ipagpatuloy ang lahi ng mga Tudor. Makailang beses na nagdalang tao ang noon ay ang reyna at ilang beses din naman na nagsilang. Ngunit sa kasawiang palad, sa dami ng kanilang supling, ang tanging nabuhay lamang ay itong si Mary. Siya ay ipinanganak Pebrero ng taong 1516. Sa loob ng 23 taon na natili si Catherine sa tabi ng hari. Ayon sa tala, modelo ng isang magaling na reyna itong si Catherine. Mapagmahal, mapagkumbaba at masunurin. Ngunit may isa ito na kahinaan. Hindi nito mabigyan ng anak na lalaki ang hari. Kaya naman dahil dito, inalisan siya ng trono. At dito nabuo ang bagong relihiyon sa Inglaterra dahil ayaw ng simbahang Katolika na payagan itong si Henry na hiwalayan ang reyna na si Catherine. Ito ay sa pamamagitan ng annulment. At dahil inalisan na ng korona, pumanaw si Catherine bilang ang prinsesa ng Aragon ng 7 ng Enero ng taong 1536. Si Anne Boleyn. Ang isa sa naging dahilan kung bakit nagkaroon ng bagong relihiyon sa Inglaterra ay ang dilag na ipinalit naman sa reyna. Ito ay walang iba kung hindi si Anne Boleyn. Matapos na pakasalan, nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Ngunit ikinadismaya ng hari na babae muli ang kanyang naging supling. Ito naman ay pinangalanan na si Elizabeth. Umasa pang muli ang hari na mabibigyan siya nitong si Anne ng lalaki na tagapagmana. Ngunit matapos ang ilang beses na ito ay manganak ng wala sa husto sa buwan, sa wakas ay nawalan din ng interes ang hari kay Anne. Ayon sa tala, naselosa itong si Anne at matindi ang kapit sa korona. Kaya naman ito ay hindi ikinatuwa nitong si Henry. Ang solusyon, pagbintangan ito ng pangangalo niya dahil sa kasalanan na sa kanya ay ipinaratang 2 araw matapos na siya ay diborsyohin ng hari ng ika-19 ng Mayo ng taong 1936 ay inalisan itong si Anne ng ulo sa plaza. Si Jane Seymour. Pangatlo naman sa naging reyna ng noon ay Inglaterra ay si Jane Seymour. Ilang araw pa lamang matapos na maalisan ng ulo itong si Anne, agad naman pinakasalan ng hari itong si Jane. Katulad ni Anne, ang mga dilag na ito ay kalukadidang na ng hari nang si Catherine ng Aragon ay reyna pa. Kumbaga, naghihintay lamang
lamang sila. Ang matindi, second cousin nitong si Jane, si Anne Boleyn, at lumaki sila na magkasama. Magkasama rin sila sa palasyo at nangangarap na maging ang susunod na reyna. Isinilang ni Jane ang lalaking tagapagmana. Ito ay si Edward VI. Ito ay ng ika-12 ng Oktubre ng taong 1537. Ngunit hindi naglaon dahil sa komplikasyon sa panganganak ay pumanaw din itong si Jane. Kung inaakala na dahil may tagapagmana na ay finish na ang hari, 2 taon matapos na mabalo, muling nagpakasal ang Haring Karinyoso, Anne ng Cleves. Ayon sa mga historiador, kailangang pakasalan ng hari ang isa sa 2 magkapatid na sila Anne at Amelia. Ito ay upang makabuo ng mas matibay na kasunduan sa mga taga-Europa. Ngunit ayon sa hari, bago ang lahat, nais niya muna na kahit sa pintang larawan, ang dalawa ay kanyang masilayan muna. Nang makita nito ang pintang larawan ng dalawa, ayon sa hari, mas maganda itong si Anne kung ikukumpara naman kay Amelia. Kaya naman ito ay ang pinili niya. Saka si Anne ay dinala na sa Inglaterra. Ito ay ng ika-1 ng Enero taong 1540 nang unang masilayan ng haring ito si Anne, at ito ay kanyang ikinagulantang. Sa tindi ng pagkakaiba ng itsura nito kung ikukumpara sa larawan na kanyang unang nasilayan, tinangka ng haring ito na pigilin ang kanyang sariling kasal. Ngunit masyado nang malapit ang pakikipag-isang dibdib nila. Natuloy man, 6 na buwan lamang ay nagdiborsyo din ang dalawa. Tinanggap ni Anne na siya ay magiging kapatid na lamang ng hari hanggang sa kanyang huling mga sandali. Pumanaw si Anne July ng ika-1557. Sunod naman pinakasalan ng hari ay itong si Catherine Howard. Isa rin sa mga dilag na naghihintay sa listahan ay itong si Catherine Howard. July ng ika-1540 nang ito ay pakasalan ng hari. Sa panahong ito, si Henry ay sobrang taba na at halos hindi na makakalakad pa. Kinagiliwang maigi nitong si Henry si Catherine. Mayat maya ay nireregaluhan niya ito ng kung ano-ano. Tinawag niya ito na ang kanyang rosas na walang tinik. Ngunit hindi nagtagal, lumabas ang usap-usapan na itong si Catherine, si Henry ay pinagtataksilan. Kakaunti man ang ebidensya para sa hari, ito ay sapat na. Kaya naman sa turing luntian o ang Tower of Green, ang ulo ni Catherine ay naalis sa kanyang katawan. Ito ay dahil sa kanya daw na pangangalo niya, si Catherine Parr. Ang ika-6 sa naging may bahay ng malikot na haring si Henry VIII. Ito ay ang byuda na si Catherine Parr. July ng taong 1543, mataas ang pinag-aralan ng byudang ito. Kaya naman nang minsan ay magkamali ito na magka-interes sa relihiyon ng mga protestante, ay agad itong pinaaresto ng hari na si Henry. Nakaiwas man ito sa tiyak niya na kamatayan, sa halip ay naging mapayapa pa ang samahan ng dalawa. Naging maayos ito na madrasta sa anak ng hari. Ang reynang ito ay ang kumumbinsi sa haring si Henry na ibalik sa tamang pagkakasunod-sunod ang mga anak nito na si Mary at si Elizabeth. Naging maayos din ang pamumuno nito nang minsang umalis ang hari at pumunta sa gera. Nang pumanaw ang hari sa edad na 55 dahil na rin sa hindi naging maganda ang kalusugan nito simula pa sa umpisa. Nanatiling reyna itong si Catherine Parr at 1 taon matapos ay sumunod na rin ito na pumanaw. Mga katinagalog ko, alin sa mga asawa nitong si Henry VIII ang pinaka nakakaawa para sa inyo? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim. Ito ay upang sama-sama na ating basahin. Mga katinagalog ko. Ayan. So yan po yung tungkol sa 6 na asawa ni Henry VIII. So ngayon naman dadako tayo Karaming sa isa pang bahagi, no, yung Bloody Mary. So usually pag sinabing Bloody Mary, ang isip agad natin yung medyo nakakatakot, no, na yung sabi daw kapag tumingin sa salamin may Bloody Mary daw, pero hindi ibig sabihin yun yung pinanggalingan. No, yun yung parang totoong kwento. Ang totoong kwento ng Bloody Mary ay nanggaling doon sa unang anak ni King Henry VIII, which is yung anak niya kay Catherine Howard na isang babae. So bakit nga ba Bloody Mary? Panoorin natin to.
Why was Queen Mary I of England called a Bloody Mary? Mary Tudor, daughter of King Henry VIII and Catherine of Aragon, was destined for the throne, but her reign would become infamous. As the first queen to rule England in her own right, Mary faced immense challenges. But what earned her the moniker Bloody Mary? Well, it all came down to religion. Mary was a staunch Catholic, and she was determined to bring England back to the Roman Catholic Church. Her determination to restore Catholicism led to the Marian persecutions, where hundreds of Protestants were arrested and burned at the stake. Bloody Mary became her chilling legacy, symbolizing a dark chapter in England's history. Ayan, Catherine of Aragon pala yung una o nasawa ni King Henry. So tinawag siyang Bloody Mary kasi sa sobrang pagiging katoliko niya, sinusunog, pinapatay niya yung ilan sa mga tumutulig sa Catholic na simbahan. So yung mga Protestant, pinapatay niya. At doon na po nagtatapos ang ating first module sa third part